Isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan patunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Muli po ay isang magandang araw sa inyong lahat. Muli po ay magsisimula tayo ng panibagong serye ng ating pag-aaral na akin pong pinamagatan mga katotohanan sa mga huling kapanahunan. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na nagkalat ng mga fake news. Marami tayong mga akala natin ay tamang mga balita, ngunit nag-iisa lamang ang talagang tamang balita, magandang balita, na hanggang sa kasalukuyan ay hindi nare-revise at hindi ito na bibigyan pansin ng karamihan na ito yung pinakamagandang balita na dapat nalalaman nila sa huling kapanahunan na ito. Akin po tatalakayin ang SDA Fundamental Belief number 1. Ang title ay The Word of God or the Bible. Ang liham ng Diyos para sa iyo. Ano ang nais na ipabatid sa iyo ng Diyos? Tama ang inyong narinig, mga kapatid. Special mention kay Brother Tots at kay Sister Jessa na inspiration, isa sa inspiration sa paggawa ko po ng online Bible study na ito. At dahil sa inyo at sa ilang mga talagang nagnanais na mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay akin pong ginawa sa tulong ng Panginoon ang effort na ito, na kahit na kayo malayo sa panahon ng pandemyang ito, kahit hindi tayo makapag face-to-face, ay ito naman, ako'y nakakarating sa inyong tahanan, sa inyong napapanood. So ano ang nais pabatid sa iyo ng Diyos? Isang espesyal na katanungan ito para sa iyo, Brother Tots, para sa iyo, Sister Jessa Medina. At doon naman sa mga nagnanais din na maging bahagi ng pag-aaral na ito, just mention your name at ipabatid lang ninyo na interesado kayong patuloy na sumubaybay sa Bible study na ito. At i-mention ko po kayo bilang aking special Bible student sa mga pag-aaral na ito. At kung meron kayong nais na ipanalangin, sa bandang huli nitong programa natin ito, ay aking mababanggit sa mga panalangin ko ang inyong mga request. Just drop your comments para alam ko kung sino at ano yung specific na nais ninyong ipanalangin. Pero bago muna tayo magpalaot sa ating pag-aaral, ay nais ko po munang anyayahan kayo sa maikling panalangin. Anyayahan natin ang Banal na Espiritu na siyang nagmamay-ari ng katotohanan na ating pag-aaralan. Tayo manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ang Diyos na may lalang ng lahat at may-ari ng aming buhay, na nagbigay ng kalusugan at pagkakataon upang matunghayan ang iyong mga salita sa pag-aaral namin sa araw na ito. Dalangin ko po ito, Ama, alang-alang lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang liham ng Diyos para sa iyo. Mayroong sulat ng Diyos at may nais siyang ipabatid sa iyo, kaibigan. Ang mundo natin ngayon, punong-puno ng iba't ibang mga opinyon. Opinyon, hindi lamang sa politika, kundi lalo tigit sa lahat, opinyon tungkol sa buhay. Sabi ng iba, magpakasaya, gawin ang maibigan, dahil baka bukas, wala ka na, patay ka na. So ngayon pala, ang motto ng maraming mga kabataan ngayon, you only live once, YOLO. Yan. Magpakasaya ka na, gawin mo kung anong maibigan mo kasi bukas, baka patay ka na. Sabi naman ng iba, manlalamang na ako kaysa ako naman ang malamangan. Yan ang prinsipyo ng iba.
Uuna na siyang manlamang kaysa siya naman ang malamangan. Meron namang walang kapaguran sa paghahanap ng makakapagpasaya sa kanila. Nightclubbing dito, inuman dito, nagpapakala mo sa mga bisyo. Yan, maraming mga ginagawa sa buhay na naghahanap ng kasiyahan para lang sa gayon ay habang buhay sila, maranasan nila yung kasiyahan na hinahanap nila. Yan. Habang yung iba naman, umaasa sa swerte. Taya sa loto, taya sa kung anumang sugal dyan, at nagtitiwala sa kapangyarihan ng pera. Para sa kanila, kung meron kang pera, mabibili mong lahat. Mabibili mong kasiyahan mo, mabibili mo ang iyong kapitbahay, mabibili mo kung anong gamit ang nais mong bilhin na makakapagbigay ng kasiyahan sa iyo. Still, makikita natin selfishness ang bottom line. Maraming mga tao na inalipin ng iba't ibang mga filosofiya. Marami silang mga filosofiya sa buhay na yun ang kanilang sinusunod na sukat na kahit na ang kanilang kapwa ay kanilang maapakan, basta yung filosofiya nilang yun ay kanilang masunod. Alipin sila ng mga sari-sari nilang mga filosofiya. Ngayon, ang lahat ng nabanggit ko kanina, yung pagpapakabusog, kasi baka bukas mamamatay ka na, paghahanap ng mga kasiyahan, iba't ibang mga filosofiya, at paghahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng kung ano-anong klaseng mga bisyo, paghaharip ng pera at material na mga bagay sa kanilang buhay. Ito yung mga bagay na nakakapagpaalipin sa tao ngayon. Kaya, malaya man siya, kung tingnan, hindi man siya nakakadena, pero kung oobserbahan ang buhay ng maraming mga tao ngayon, sila ay alipin. Kaya nga, lumalabas ang katanungan, ano ang magpapalaya ngayon sa tao? Dahil ang tao alipin ng maraming bagay na ginawa niya sa kanyang paligid, na ito na ang siyang nagbibigay o nagdidikta sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawin, at kung saan siya tutungo. Ito yung nagbibigay ng pagdidikta sa kanyang buhay. Sabi sa Juan 8, Kapitulo 8, at ang talata ay 32. Sabi dito, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Kaya ang katanungan, ano ang magpapalaya sa tao sa pagkakaalipin ng mga bagay na nabanggit natin kanina? Ang sabi rito, 1:8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. Ngayon, ang tanong, another tanong dito sa talata na ito, ano ngayon ang katotohanan? Yan. Kung katotohanan na magpapalaya sa tao, ano ngayon ang katotohanan ayon sa sinasabi ng Biblia? Nandito rin sa aklat ni Propeta Juan, ni Apostol Juan, ang kapitulo ay 17 at ang talata ay 17. Sabi rito, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang katotohanan na magpapalaya sa iba't ibang mga nag-aalipin, mapang-alipin na mga bisyo, mapang-alipin ng mga nilikha ng tao para magbigay ng kasiyahan sa Kanya. So, ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay ng kalayaan sa tao na alipin ng maraming mga bagay. Ngayon, may isang bagay na hindi po pwedeng mawala ang sinasabi ng Biblia. Isang bagay na mananatili magpakailanman. Sabi dito sa Mateo, Kapitulo 24, at ang talata ay 35. Mateo 24:35. Sabi rito, ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kung sa paglabas ninyo mamaya dyan sa inyong bahay, sa inyong tahanan, o kung saan man kayo naroon, at pagtingala ninyo ay makita nyo, meron pang langit. Kahit anong oras ng araw na ito, may langit.
At meron pa kayo naaapakang lupa. Maski ngayon, pwede nyo maramdaman ang iyong inaapakan na hindi man lupa o sahig, pero andyan pa rin ang lupa. Habang nandiyan sila, ang salita ng Diyos ay nananatili at still effective siya. At ang sabi, mawala man ang lahat ng iyan, mawala man ang langit, mawala man ang lupa, mananatili ang salita ng Diyos. Isang bagay ito na sinasabi ng mga kabataan na taliwas ito sa prinsipyo o filosofiya ng maraming kabataan ngayon na walang forever. Mali kayo. Mismo ang Biblia nagsabi, mayroong forever. At yun ang salita ng Diyos. Ulitin ko, Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat. Ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon, kung ang lahat ng bagay dito sa mundo natin ay lilipas, alam natin lahat ay lilipas dito sa buong mundo, dito sa mundo natin. Ngayon, bukod sa salita ng Diyos, alin pa ang sinasabi na hindi lilipas? Ang sabi ni Propeta Isaias, nasa Kapitulo 40, at ang talata ay talatang 8, sabi rito, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Mapa Old Testament ka, mapa New Testament ka, yun pa rin ang sinasabi. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ando doon siya, hindi siya mawawala. Mananatili siya. Ngayon, ang sabi ng marami, sabi ng iba, bakit papaniwalaan yan Biblia? Gawa lang naman ng tao yan. Sunat lang naman tao yan. Imprenta ng tao yan Bakit ko masasabi na dapat ko siyang paniwalaan? Kasi tao lang ang gumawa. Tama po. Sa isang banda, tama yung tanong na yon. Pero, isang tanong na hindi mo na pinag-isipan. Ito po, paano pinatnubayan ng Diyos ang sumulat ng Biblia? Yes, tao po ang sumulat nito. Pero bakit masasabi natin na ito ay salita ng Diyos? Sabi rito sa unang Pedro, Kapitulo 1, at ang talata ay 20, sabi po rito, unang Pedro, Kapitulo 1, 20 at 21, sabi rito, malaman muna ng alinmang hula sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Anumang sulat dito sa Biblia, siya mismo ang nag-explain sa kanyang sarili. Anumang sulat na nandito sa Biblia ay hindi nanggaling sa sarili nilang pagpapaliwanag. Yung mga sumulat, hindi nanggaling sa sariling pagpapaliwanag ng mga sumulat. Sabi nito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nanguudyukan ng Espiritu Santo. Katulad na nakikita niyong larawan dyan. Yung tao nakatingala, nagsisimbolo na tumitingin siya doon sa liwanag sa kanyang harapan. Nagsisimbolo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya. At habang siya nakikipag-usap sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sinabi sa kanya, isulat mo ang iyong nakita at narinig. At isinulat niya kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya, kung ano yung narinig niya, at kung ano yung nakita niya, sa sarili niyang lengguwahe, sa kanyang kapanahunan. Kaya naintindihan ng tao kung ano yung nais na mensahe na ipabatid ng Diyos na naisulat dito sa banal na kasulatan. Yes, totoo, tao ang may gawa, may sulat ng salita ng Biblia. Ngunit ang isipan ay nagmula sa Diyos. Parang nagsilbing sekretary ng Panginoon itong mga propeta. Si Apostol San Pablo, si Apostol Juan, si Apostol Mateo, si Propeta Isaias, andyan dyan si Moses, andyan dyan si Jeremias, andyan si Ezekiel, andyan dyan si Daniel. Sila yung mga propeta na pinili ng Diyos na nagpakita ang Diyos ng mensahe sa kanila sa pamamagitan na
direktang pakikipag-usap na narinig nila, na katulad na kung paano niyo ako narinig ngayon na nakikipag-usap sa inyo. In vision, sa pamamagitan ng mga pangitain, na siya'y dilat pero lost siya sa paligid niya, kundi may ipinapakitang mga pangitain ang Diyos sa kanya, dinadala siya sa ibang dako, at ipinapakita at kinakausap siya, at pagka siya'y bumalik na sa pagkalipas ng kanyang vision, siya ngayon ay sumusulat ng lahat ng kanyang nakita at narinig mula sa Diyos. At isa pa sa pamamaraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa tao noon ay sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip. Pinapadaan ng Diyos sa kanilang mga panaginip ang kanyang pagpapabatid kung ano yung gusto niyang sabihin sa tao. Kaya nga, masasabi natin, bagaman sulat siya ng mga propeta, sapagkat bagaman tao ang gumawa, masasabi natin na ito ay salita ng Diyos dahil isipan siya ng Diyos na isinalin sa sariling lengguwahe ng tao. And then naisalin na ito sa iba't ibang mga lengguwahe, kaya meron tayong iba't ibang version na ng mga Bible. Yan. Pero ang original language ng pagkakasulat ng Bible dito sa Old Testament, ang original na pagkakasulat sa kanya ay in Hebrew or Aramaic. And then dito sa New Testament, ang original na pagkakasulat dito in Greek na writing, ang kanilang pagkakasulat sa lingwahe. Okay. Ngayon, sa anong kapamaraan naman magagamit ang banal na kasulatan? Anong kapakinabangan ng banal na kasulatan? Sa paanong kapamaraan natin ito pwedeng gamitin? Nais kong buklatin ang aking Biblia at buklatin din niyo yung Biblia. Mas magandang sumasabay din kayo sa aking pagbasa. Sabi rito sa unang Timoteo, unang Timoteo, at ang talata, ang kapitulo ay 3, at ang talata ay 15 hanggang 17, hanggang 16. Ikalawang Timoteo pala. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3, at ang talata ay 15 hanggang 17. 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Ang sabi rito, at mula sa pagkasangkol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Isa-isahin natin. Okay. Sabi rito, ang banal na kasulatan ay nakakapagpadunong. Sabi, number 1, nakakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. Hindi naman siya nakakapagpadunong na magiging matalino ka sa school. Hindi na makakapagpadunong na magiging matalino ka sa buhay, kundi makakapagbigay sa iyo ng karunungan para nang sa gayon. Malaman ang bawat isang bumabasa ng banal na kasulatan kung paano siya maliligtas. Paano siya maliligtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan dito sa sanlibutan ito. Sapagkat ang buhay natin, ang intensyon ng Diyos ay hindi lamang dito sa mundo na ito, kundi mayroon pa siyang mas magandang piniprepare para sa tao na dapat pupuntahan ng tao. Ano pa ang sabi rito? Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Tulad nitong ginagawa natin, nagtuturuan tayo. Yan. Mapapakinabangan siya sa pagtuturo. Pagsansala, ibig sabihin pagka mayroon kang nakikitang maling ginagawa sa iyong buhay at sinasabi ng Biblia, mali pala yung ginagawa mo dahil dati ay alam mo, okay lang siyang gawin. Pero nabasa mo sa Biblia, itinuro ng Biblia na mali pala yung ginagawa mo, sinasansala ka ng Biblia. Mapapakinabangan siya sa pagsansala, sa pagtuturo, pagsaway sa ikatututo.
Yung mga taong walang masyadong kaalaman sa salita ng Diyos, sinasaway yung kanilang mga ginagawang hindi tama. Akala niya ay tama yung ginagawa niya, pero sinabi ng Biblia, mali pala. Yan. Ano pa ang sabi? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Pag sinabing sakdal, ibig sabihin ay perfect. So leading to perfection pala ang pag-aaral ng Biblia. Ibig sabihin, inaakay tayo para nang sa ngayon ang ating mga karakter na maraming imperfection ay maging kapareho ng karakter na ating Panginoon, magiging sakdal. At sabi pa, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, matuturuan tayo sa paggawa ng mabuti. So, anong masama doon sa pag-aaral ng Biblia? Wala, di ba? Lahat tayo magbe-benefit. Ang daming benefits niya. Ngayon, bakit ibinigay sa tao ang banal na kasulatan? Ito yung mga dahilan. Pero, merong isang dahilan na sinasabi rito, bakit ibinigay sa tao ang banal na kasulatan? Sabi rito, sa aklat ni Tito, Kapitulo 1, at ang talata ay 1 at 2, sabi rito, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Sabi, kaya ibinigay sa tao ang banal na kasulatan para malaman ng tao ang katotohanan. At kung alam niya yung katotohanan, mapapalaya siya ng mga bagay na nag-aalipin sa kanya. At kung siya napalaya sa mga bagay na nag-aalipin sa kanya, siya ay tuturuang mabuti. Tuturuang mabuti. At the same time, magkakaroon siya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ng talata. Titus chapter 1 verse 1 and 2. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Alam nyo, walang kurso sa kolehiyo na nagtuturo kung paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre, maliban sa theology course, yun lamang yung mga isa sa mga kurso na nagtuturo sa isang tao kung paano magkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At ito lamang ang tanging textbook na makakapagbigay ng instruction para ang isang tao ay maalaman niya kung paano magkamit ng buhay na walang hanggan. At ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Ngayon, bakit ngayon natin dapat paniwalaan? Bukod sa mga nasabi ko ng kaninang mga dahilan, ano pa yung isa pa sa mga dahilan na bakit natin siya talagang paniniwalaan itong banal na Biblia, itong salita ng Diyos. Sabi rito sa Isaiah chapter 45 at ang talata ay 18 at 19. Kapitulo 45 ng Isaias at ang talata ay 18 at 19. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa na iyon na kanyang itinatag. At hindi niya nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. At ako hindi nagsalita ng lihim sa dako ng lupain ng kadiliman. Hindi ako nagsabi sa lahi ni Jacob, hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ay nagsasalita ng katwiran. Ako'y nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. Pansinin natin yung bandang huli ng talata. Ipinakilala muna ng Panginoon kung anong klaseng Diyos siya. Ipinakilala muna niya kung sino talaga siya. Hindi nagsisinungaling yung Diyos. At doon sa bandang huli ng verse 19, sabi rito, akong Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran. Ako'y nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. Hindi ba ngayon maraming mga trust issues tayo sa ating mga relationship, interpersonal relationship natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga karelasyon, sa ating mga asawa. Ngunit sabi ng Panginoon, nagsasalita siya ng katuwiran, matuwid na pagsasalita, nagpapahayag ng mga bagay na matuwid. Hindi ba importante sa atin ang maging tapat sa bawat isa?
Sino sa atin ang naghahanap ng isang kaibigan o kasama sa buhay na sinungaling? Hindi ba mas gusto natin yung tapat, matuwid sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga sinasalita? So, isa sa dahilan kung bakit natin pagtitiwalaan itong sinasabi sa Biblia. Kasi tapat siya, nagpapahayag ang Diyos ng mga bagay na matuwid. Kumbaga, hindi tayo dadalhin sa kasamaan. And yet, marami pang mga taong ayaw pag-aralan ito. Ngayon, gaano ngayon karami? Kasi sabi ng iba, hindi naman kasi dapat lahat paniwalaan dyan sa Biblia. Kasi hindi lahat ng sinasabi sa Biblia ay dapat mong sundin. Yan. Ang tanong nga gaano karami sa bara ng kasulatan ang totoo? Sabi rito sa aklat ng mga awit na sinulat ni Haring David, chapter 119, verse 160. Sabi rito, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Bawat isa ng iyong matuwid na kahatulan ay magpakailanman. Anong sabi? Kalahati lang ba ang katotohanan sa salita ng Diyos sa Biblia? Tama ba yung sinasabi ng iba na ay hindi lahat ay dapat paniwalaan? Yung iba dyan ay alamat lang. Yung iba dyan ay kwento lamang, katulad ng kwento ng creation, katulad ng kwento sa baha sa panahon ni Noe. Ay kwento-kwento lang yan. Hindi po. Ang sabi, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kalahati lang ba? 1/4 lang ba ang katotohanan dito sa sinasabi sa Biblia? Hindi. Kabuuan, ibig sabihin lahat. Old Testament and New Testament. Walang dapat portion na hindi dapat paniwalaan kasi hindi siya totoo. Kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Yan ang witness ni David para sa ating lahat ngayon. Na ang kabuuan ng salita ng Diyos ay katotohanan. Ngayon, ano ang pangako sa mga babasa, makikinig, at susunod sa sinasabi ng Biblia? Merong pangako sa mga tao na katulad ninyo, katulad ni Brother Tots, katulad ni Sister Jessa, na nagnanais na mag-aral ng salita ng Diyos. Ano ang pangako sa mga magbabasa, sa mga makikinig, katulad nyo ngayon na nakikinig, at sa mga susunod sa sinasabi sa Biblia? Kasi, paano mo susundin ang isang bagay kung hindi mo narinig? Paano mo susundin ang utos ni nanay kung hindi malinaw sa iyo kung anong utos niya? Di ba? So, sabi rito, ano ang pangako ng Diyos sa inyo na nagbabasa, nakikinig at sumusunod? Sabi rito sa Apocalypse chapter 1 verse 3. Sabi rito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Anong tawag sa mga bumabasa? Anong tawag sa mga ano ang tawag sa mga tumutupad? Anong tawag sa mga nakikinig ng salita ng Diyos? Mapalad. Pag sinabing mapalad, ibig sabihin maswerte. Ibig sabihin, maraming mga benefits na matatanggap siya. Ikaw rin, mapalad ka kapatid. Kahit hindi ka nakatanggap ng ayuda sa panahon na ito, mapalad ka dahil ikaw ay bumabasa, ikaw ay nakikinig, at ikaw ay nais na sumunod sa salita ng Diyos na sinasabi dito sa Biblia. Merong benefits. Ang daming benefits, hindi lamang ito. Kaya nga, anuman ang opinyon ng mga tao, sarili nilang opinyon, sarili nilang likhang opinyon, wag nawa ito ang maging pangunahin na ating susundin, kundi ang katotohanan lamang na sinasabi sa Biblia. Ito yung uunahin natin. Never place a man's opinion above God's truth. Importante po yan sa buhay natin ngayon. Yun ang dapat natin maging prinsipyo ngayon sa ating buhay. Mapalad tayo dahil nalalaman ang katotohanan na makakapagpalaya at makakapagpakilala pa sa Diyos. Mas makikilala ang Diyos. Gusto mo bang mapalapit sa Diyos? Aral tayo ng Bible. Gusto mo bang magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay?
maibibigay ito ng pag-aaral ng Biblia. Kung ating susundin lamang ang mga prinsipyo na kanyang itinuturo na sundin natin. Kaya nga, iniimbita kita kapatid, Brother Todd, Sister Jessa, at ikaw na nagnanais na magpatuloy ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Iniimbita kita na mag-aralan natin ang salita ng Diyos. Sa mga susunod ng mga series ay saksitin po itong mga series natin. Pag-aaral natin ang mga bagay-bagay na patungkol sa kabanalan, patungkol kung paano tayo magiging mabuting Kristiyano, paano tayo makakatupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa araw na ito, nais ko na anyayahan kayo na manalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon na ibinigay niya sa atin ang kanyang salita na ating napag-aaralan sa iyo. Tayo manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa langit, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan na iyong pinagkaloob sa amin ang pagkakataon na makapag-aral ng iyong banal na salita. Inihiling ko po, Panginoon, na siya nanonood ngayon at nananais na mag-aral ng iyong banal na salita. Puspusuin mo po siya ng iyong banal na spiritu at pagpapabigyan ng kauhawan ng pag-aaral sa iyong banal na salita na magbigay nawa ito ng kapayapaan sa kung ano man ang kanyang binadala. Nawa, Panginoon, ay bigyan kami ng maraming pagkakataon para maibahagi sa mga nagnanais na mag-aral ng iyong banal na salita. Dalayan ito sa iyo, Ama, sa pangalan